Diyos ay hindi niya pababayaan. Ngayon ay araw ni Kang Andres Bonifacio, isang anak pawis, isang manggagawa, ngunit Pilipinong may malalim na pananampalataya sa Diyos. Anuman ang ating pananalig, buo ang ating paniniwala na kailangan natin ang patnubay ng Panginoon ng dakilang lumikha sa mga panahong ito. Ang ating economical or interfaith service ay pamumunahan ng mga susunod. Annalyn Julian ng Caritas Philippines para sa panalangin Katoliko. Faisal Paulo ng Manila Golden Mosque ng Grand Imam of Manila upang pamunahan ang dasal ng mga Muslim. Former Supreme Chief Justice Maria Lourdes Sereno with two pastors, Bishop Eli Mercado and Jonel Milan to lead the evangelical prayer, at si Clara Dulas, ang Pangulo ng Kababatihang Yunagan ng Sierra Madre o KECA, ang mag-aalay ng dasal sa ngalan ng mga kapulong Mga Kapilipino, ating ilahal sa Diyos ang ating isinapupuso para sa ating minamahal na Pilipinas. May mga paray din, mga pari na pag-alagala. Sinasamo namin at magalamo ang banal na Espiritu na ang buong maghapon ito ay maging mapayapa at makapuhar. Alang-alang sa mabulok naming pagnanais na maikahon ang aming bayan sa pagkakalimog sa Kanya. At ng aming pagkapayan ang bawat isa na lalo na ang mga maralita at mga kapwang nanunupaypay dahil sa epekto ng karumal-dumal na korupsyon. Naway ang araw na ito ay maging hudyat ng panibagong pagkakaliwayway ng sinisilay na pag-asa ng pagbabago. Sa awa at gaway mo, tulungan mo kaming mailantan ang hayagan. Ang mga linyangin ng punyakit sa kapangyarihan, ibalik ang lahat ng iurado sa kapal ng bayan. Igulong ang mga mandarambong at patuloy na igalak ang konstitusyon. Sa gayon, ay sama-sama namin maipanalo ang sambayanang Pilipino, lubos na umaasa sa iyo. Abante! Pasuyo, walang tigil, abante! Abante po, abante! Manalangin tayo sa ngalan ni Allah, ang pinakamapagpala, ang pinakamaawain. Ang lahat ng pupuri ay kay Allah lamang. Panginoon ng sandaigdigan, ang pinakamapagpala, ang dumarating guys. Talagang ang kapangyarihan na magpasya sa araw ng pagpupuri. Ikaw lamang po ang aming sinasabi. Edit, nanapit sa likod eh. Oo. Pagkabayan mo kami, kawas sa talas, ang pinagisa ng gas na mga hindi nagsulog sa ng tuman, ya Allah, ipagtuklog mo ang puso sa pagkakaisa, ya Allah, gawin mo magkatarungan ang bawat isa sa amin, tunay na ikaw ay magkatarungan, ya Allah, ipigilan mo kami sa mga mananampalataya na nagmamahal ng alam-alam sa iyong kanukuran. Ya Allah, gawin mong magyaya ang aming pagsasama, matutuhanan na kami ay nagsama-sama para sa iyong kaluguran at pag-iiwanay, alang-alang sa iyong kaluguran. O Allah, gawan unawa ang aming kapayapaan sa aming sarili mula sa sakit at kasamaan, kapayapaan sa aming pamilya mula sa kapahamakan, kapayapaan sa aming pamilya sa buhay at komunidad. Ya Allah, Dumami lalo kasi dumadami pa yung tao, makuwalpang lalo guys. at ipasok mo kami sa antas ng iyong paraiso. Gabayan mo ang aming mga leader, may free ang aming gobyerno at matapos ang pangungurakos
sa kabanang bayan. O Allah, tanggapin mo ang aming panalangin. Ikaw lamang ang aming sinasundan. Wala nang makapag-gabay sa amin kung hindi ikaw lamang. Tanggapin mo ang aming panalangin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Diyos na takilang kami sa'yo lamang kasalitan sa lahat ng higating ng sabahan. Pinupuri ka namin sa isahan. Panginoon, walang pangako, hindi matutupad. At ang bawat salita mo ay babalik sa iyo na ganap ang misyon. Unang hinihingi namin sa iyo, Panginoon, ang espiritu ng pagbabaliklog sa iyo. Yayaan kami ng pagsisisi ng mga taga-Nineve. Kung narinig nila ang mga kabalaan, ang hari ng Jesus, ang nagdeklara ng fasting and prayer of the Lord. At dahil doon, nasakit ang Nineve sa kapamakan. Mula kay Pangulo, kay Vice Presidente, mga senador at kongresista, mga hukom, lahat ng lider at kawani sa publiko at pribadong sektor, lahat ng religious and civic leaders, Panginoon, pati na mga kabataan, hiling namin lahat ng Pilipino ay sabay-sabay na pagsisihan ang korupsyon at kawalan ng hustisya sa Pilipinas. Pangalawa, hinihingi namin na magpakumbaba ang bawat Pilipino gaya ni Nehemiah. Nang nalaman niyang bumuho ang pader ng Jerusalem, hindi siya nag-finger pointing o nagpalusot. Ngunit buong humility niyang kinilala na ang magkasamang kasalanan ng bawat Hudyo ay nagdulot ng gayong kahihiyan. Kami rin mga Pilipino, bawat pagsisinungaling, pagnanakaw sa oras ng trabaho, pagtuturo sa mga bata na pagtakban ang atraso ng magulang ay nagpapabagsak ng bansa natin. Sa espiritu ni Nehemiah at ng pangako ng 2 Chronicles 7:14, ito ang aming pagsusumamo. O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila, matapat mong tinutupad ang iyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa iyo at tumutupad ng iyong mga utos. Pinaamin ko pong nagkasala kami sa iyo. Ako at ang aking mga ninuno, napakabigat ang aming kasalanan sa iyo, hindi namin sinunod ang iyong kautusan. Pinangako mo, Panginoon, ang pagpapatawad sa aming mga kasalanan kung kami ay magpapakumbaba at tatalikod sa aming kabugtutan. Pinapangako mo rin ang paghilom at pagbalik sa gana sa aming lupain. Dahil sa aming mga kasalanan, kaming mga Pilipino ay durog at wasak na. Wala nang kahit anong kayang ipagmalaki. Walang ibang solusyon, kundi ikaw. Patawarin mo kami. Tumatalikod kami sa aming pagiging sinungaling at pag-imbot at buong puso nagbabalik loob sa iyo. Gaya ng iyong pangako, hinihingi namin na hilumin mo po ang mga espiritual, emosyonal, mental at pisikal na mga sakit ng mga Pilipino at pagyamanin muli ang aming lupain. Mga sagradong kaloob ng digdugo ni Jesus. Pangatlo, Panginoon, hinihingi namin na dumami ang mga Zacchaeus na magsasauli ng nakaw-yaman. Konsyensyahin mo po ang lahat ng mga nagnakaw na ibalik ng buo ang ninakaw. Gaanong kahirapan itong mabawi. Hinihingi namin maisakuli ang mga ito upang maiangat ang aming bayan. Pang-apat, naway maparusahan, Panginoon, ang lahat ng lumabag sa batas laban sa korupsyon, lalo na ang mga mastermind nito. Ituwid mo po ang maling pagtingin ng mga Pilipino sa forgiveness. Ang parusa sa korupsyon
ay isang tugon ng pagmamahal. Instrumento mo ito upang matakot ang mga makapangyarihan at huwag mag-abuso sa kanilang kapwa. Uli po, ipadaloy mo po ang Espiritu Santo upang tuluyang magbago ang mga Pilipino. Send revival, O Lord. Save our families. Hiwa-hiwalay, magkakagalit-galit at malamig na ang relasyon ng mga pamilya. Ibalik mo po ang prayer sa pamilyang Pilipino. Let families turn their hearts to their children and children to their parents. Usher in a national resolve to build a just and humane society as we vowed in the 1987 Constitution. Direct us from this day, O Lord, to converse with love to one another, to work heartily for our children and our people, and bless us mightily as a forgiven and beloved nation. In Jesus' name, we all say, Amen. Thank you, Lord. Tuloy tayo panalangin. Nagkailangan namin Diyos, aming Ama, Diyos na may likha ng buhay at ng bagay. Diyos na pinakamakapangyarihan. Sa inyong mga kamay, walang ipisin. Marahil o Diyos, hindi mo pinatutukuyan namin, hindi ka layanin namin. May parating po kasi tayo. Hindi Maloy, kinakatawan ko po ang mga ginang ng tahanan, ginang Maloy sa Lumines po. Maraming salamat kasamang Maloy at ako naman po si Faye Naguman mula sa ASAP, Tindig, Pilipinas at Bandayan. Kami po ay natutuwa na maglingkod sa bayan sa pamamagitan very ng much po. Thank you. pagiging MCs ninyo ngayong umaga. Araw ni Andres Bonifacio, araw ng pagkising ng mga Pilipino, araw ng ating paghahalang, ng ating pagmamahal sa ating lupang hiniran. At kayo naman po, isa-isahin po muna natin ulit ang nagkakaisang hanay ng mga manggagawa mula sa nagkaisa Labor Coalition! Magparamdam! Ngayon po ay tinatawag natin ang sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa. Sentro, nasaan kayo? At nandito rin ang Public Services Labor Independent Confederation. Matagal nang nakikipaglaban, kasama rin natin ngayong umaga ang NFL, National Federation of Labor. Pumiyaw ang Federation of Free Workers. Kasama natin ngayon, ito ang tunay na nagkakaisa, United Filipino Services Workers o UFSW. Kasama rin natin ang mga kagulong mula sa kapatiran sa dalawang gulong. Atin lamang pong linawin, sila ay kagulong, hindi nakulong. Pero ang sigaw ng mamamayang Pilipino ngayon, mga kurakot, Kulong lahat! mas malakas pa, mga kurakot. Kulong lahat! Atin din tinatawagan ngayong araw na ito, PM, hindi private message, kundi partidong manggagawa! At kasama rin natin ang Council of Teachers and Staff Colleges and Universities of the Philippines. Magandang umaga sa inyo, National Union of Building and Construction Workers! At nandito rin ngayon ang Philippine Metal Works Alliance. Atin ding binabati at nagpapasalamat tayo dahil present sila, Trade Union Congress of the Philippines! Isang hiyaw ng mga Pilipinong nagmamahal sa bayan, mga kurakot, Kulong lahat! mga kurakot. Kulong lahat! Pero Faye, dahil ito nga
Peso March natin. I-level up natin ang chanting. Pagkatapos ng mga kurakot, ikulong na yan, ating sabay-sabay na sabihin din, mga ninakaw, balik lahat! Mga ninakaw, Balik lahat! tayo ba ay masaya na sa pagbabalik ng 110 million pesos? Hindi ba? Mga ninakaw, Balik lahat! mga kurakot, Sa ngalan ni Kat Andres Bonifacio at ng puring anak pawis na patuloy na lumalaban sa ngalan ng kalayaan mula sa endo, mababang sweldo, korupsyon at dinastiya, ibinibigay ang dalawang tagapagsalita mula sa pinakamalalaking formasyon ng kilusang manggagawa sa kasalukuyang panahon mula sa Nagkaisa Labor Coalition at Trade Union of the Philippines. palakpakan po natin ang ating mga tagapagsalita na maghahayag ng kanilang mga saloobin ngayong araw na ito. Ang una nating tagapagsalita ay si Karen E. Magtubo ng Partido Manggagawa. Siya po ang chairperson ng grupong ito. Nagkaisa Labor Coalition spokesperson. Ngayong araw na ito, Kat Andres Bonifacio, nakalulungkot sabihin na hindi pa rin natin nakakamtan ang mga ipinaglaban ng ating mga bayani. Naririto po ang tagapagsalita buhat sa amin ding kasama ngayong araw na ito. Ang ating pong mga tagapagsalita upang maghayag ng kanilang mga saloobin ngayong araw ni Kat Andres Bonifacio. Kasama natin si Ka Rene Magtubo at si Laya Ferrer mula sa Trade Union Congress of the Philippines. Maraming salamat. Isang maalam at mapagpalayang pagbati sa lahat ng manggagawa at lahat ng sektor ng ating lipunan na sa ngayon ay nagtitipon dito sa EDSA White Bay. Ngayon po ay araw ni Kat Andres Bonifacio. Tayo ay nagsama-sama, nananawagan at nakikibaka para wakasan ang dinastiya, ikulong ang nangungurakot sa pondo ng bayan. Dalisain po namin ang aral sa himagsikang pinamunahan ni Kat Andres Bonifacio sa kanilang panahon laban sa pagsasamantala ng mga dayuhan sa mga Pilipino. Magtatagumpay ang himagsikan kung tayo ay nagkakaisa, lalo na sa hanay ng anak pawis na tinatamaan ng matindi sa mga puso ng nasa kapangyarihan. Magtatagumpay ang himagsikan kung iisa ang ating layunin, iisa ang ating direksyon ng pagkilos sa binibigyan nating tagumpay. Sa kasalukuyang panahon, matapos ang EDSA 1986, lumalawak ang kontrol ng mga political dynasty sa ating bayan. Ang pamilyang Marcos, Duterte at iba pa, sila ay mga pangalan na lagi nandyan sa balota. Ngunit pag nanungkulan na, ginagawang negosyo ang ating gobyerno. Sa tika-tika nilang nanunungkulan, lalong naghihirap ang taong bayan. Samantalang sila ay nagtatampisaw sa yamang kickback nila sa serbisyo at proyekto ng ating gobyerno. Papayag ba tayo sa ganitong uri ng pamumuno nila? Papayag ba tayo na manatili ang political dynasty sa ating bansa? Papayag ba tayo na hindi makulong ang lahat ng kurakot sa kaban ng bayan?
hindi tayo papayag. Sapagkat ang pangungurako ay pagnanakaw sa mahihirap. Dala po yung hanay nyo doon sa kabila. Ang pangungurako ay magpapahirap sa mga mahihirap. Kailangan natin magkaisa, magsama-sama upang ipagtagumpay ang ating laban. Hindi lang sapat na makulong ang pangura. Dapat may pagbabago sa sistema. Dapat maging regular ang trabaho ng mga manggagawa. Hindi ang korupsyon sa ating bansa. Pagpapalalim. Dapat legislated based hard ang ginagawa ng Kongreso. Hindi legislated yung korupsyon ng mga na senador at Kongreso. Dapat ang maendo ay makurap paglilang sa katotohanan, pagpatay sa katotohanan. Dapat lumabo ang ating demokrasya at kalayaan sa ating bayan. Ngayon ay petsa ni Andres Bonifacio, kaarawan ng Andres Bonifacio, pinagdiriwang natin ang kanyang kagitingan. Ganun din sana ang panawagan natin, maging magiging tayo tulad ni God Andres Bonifacio. Pangalawa, mas lumaki. Lumaki ang sigaw, lumaki ang pakikisa. Ngayon ay meron tayong kasama ng mga diocese. Actually, 86 diocese ang kasama natin. Yung buong diocese, o halos buong diocese ng Pilipinas. Isang mapagpalayang umaga po sa ating Palawagan natin, patuloy paingigin ang paghahanap ng katotohanan, ikulong ang lahat ng kurap, ibalik ang salapi, basura ang anti-genocide o hindi basura, sorry. Patuloy ipasa at ipatupad ang anti-genocide. At pinakamahalaga para sa akin, ibalik natin yung dangal bilang Pilipino. Maraming salamat po. Salamat din po sa inyo lahat. Mga kasama, hindi lang pera ang ninagaw sa atin, kung hindi kinabukasan ng bawat Pilipino umaasa sa matinong trabaho, disenteng sahod at matinong pamahalaan. Ang ating mga empleyado, mga guro, yung mga vendors, mga estudyante, mga riders, mga mall at factory workers, na lahat araw-araw nagpapagaling, lahat tayo ninakawan. Kaya't malinaw na ang laban ng mga manggagawa ay laban ng buong bayan. Dahil kapag mababa ang sahod, buong pamilya ang nagigipit. Kapag may kontraktualisasyon, hindi lang trabaho ang walang seguridad, kinabukasan ang nakataya. At kapag pinipigilan ang pag-union, hindi lang boses ang inaagaw, kundi karapatan ng sambayanan. Habang nangyayari lahat ng ito, bilyon-bilyon ang ninakaw sa atin. Pera sana para sa mga ospital, pera sana para sa mga eskwelahan, pera sana para sa kaligtasan ng bawat isang Pilipino. Lahat ng iyon ay napunta lang sa bulsa ng iilan. Pera natin po. Pera iyon ng bawat isa sa ating nagbabayad ng buwis. Kaya ngayong araw, hindi tayo manghihingi, tayo'y maniningil. At hindi tayo magpapakaawa, tayo ay mag-aalsa. Ang sigaw ng mga manggagawa, isabatas na ang dagdag sahod. Magkagawa tayo at pagod na pagod, na pagod na pagod na tayo sa kurakot at kuripat na sistema. Wakasan na ang kontraktualisasyon dahil mga tao tayong may karapatan at karapatan nating maging regular. At higit sa lahat mga kasama, panagutin ang lahat ng nagnakaw sa kapal ng bayan dahil